Isang araw, si Musa alayhi salam ay nagbigay siya ng sermon o khutbah sa mga Banu Israel. At merong isang lalaki na nagtanong kay Musa alayhi salam. Ang sabi ng lalaki kay Musa alayhi salam, meron pa ba ikang mas higit na magaling sa iyo na tao? Sapagkat si Musa alayhi salam, ang tingin niya sa kanyang sarili ay wala nang ibang maalam kundi ang kanyang sarili. Nung nagtanong ang lalaki kay Musa alayhi salam, ang sagot ni Musa alayhi salam doon sa lalaki, wala na ikang mas magaling na tao maliban sa akin. Sa oras na pagkasabi ni Musa alayhi salam sa wikang yun, inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Jibril alayhi salam, pumunta kay Musa at ipabatid mo kay Musa na mayroon pang ikang mas magaling sa kanya. At nung sinabi ni Jibril alayhi salam kay Musa alayhi salam na mayroon pa palang higit na mas magaling sa kanya, ay agad naman yung tinanong kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, sino ba ika ang lalaki na yun na mas magaling sa akin? At saan siya nakatira? Dahil gusto kong matuto mula sa kanyang kaalaman na itinuro mo sa kanya. Nung marinig ni Musa alayhi salam na mayroon pa palang mas higit na magaling sa kanya, ay biglang nagpakumbaba si Musa alayhi salam. At hinilingin niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na makilala niya ika ang tao na yun, sapagkat gusto niyang matuto dun sa kaalaman ng tao na yun na higit na mas magaling sa kanya. Ang utos sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, O Musa, kapag gusto mo makita ika o makilala ang lalaki na yan na higit na mas maalam sa'yo, ay pumunta ka sa lugar na ito. Ang tawag sa lugar na yun ay Majma' al-Bahrain, nabanggit sa Suratul Kahf. Majma' al-Bahrain, yan yung lugar na kung saan yung dalawang dagat ay nagkatagpo. Magdala ka ng isda, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat kung ang isda na yan ay mabubuhay doon sa tubig na yun at matagpuan mo yung dalawang dagat na nagkatagpo, doon mo matatagpuan ang lalaki na yun higit na mas maalam sa iyo. Ganun ang ginawa ni Musa alayhi salam. Nagdala siya ng isda at naglakbay dun sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na dun niya matatagpuan yung lalaki na mas magaling kay Musa alayhi salam at isa rin siyang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nung dumating si Musa alayhi salam dun sa lugar na sinabi sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay natagpuan niya ang lalaking mas maalam sa kanya. At ang lalaki na ito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay mula sa aming mga lipin at pinagkalooban namin siya ng habag at kami ang nagturo sa kanya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sino nagturo doon sa lalaki na mas maalam? Mismo na si Allah subhanahu wa ta'ala nagturo sa kanya. At ang pangalan ng lalaki na ito ay si Khidir, isang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay mas magaling kay Musa alayhi salam, mas matalino kay Musa alayhi salam. Nung makita ni Musa alayhi salam si Khidir, ang sinabi ni Musa, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Ang sabi ni Musa kay Khidir, O Khidir, sabi niya, kinakailangan ba, sabi niya, na sundin kita, sabi niya, nang sa ganun ay maturuan mo ako sa kaalaman na itinuro sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sagot sa kanya ni Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ang sabi ni Khidir sa kanya, O Musa, hindi ka makakapagtiis kapag ako ang makakasama mo, Musa. Anong sagot ni Musa sa kanya? Hinamon siya ni Musa alayhi salam. Ang sabi niya, O Khidir, paano mo masasabi na hindi ako makakapagsabar? Hindi ako makakapagtiis sapagkat hindi mo pa naman ako nasubukan. Hindi mo pa alam, Khidir. At ang sabi pa ni Musa alayhi salam, qala satajiduni insyaallah sabiran wala a'si laka amra. Kung papasamain mo ko, Khidir, ay matatagpuan mo ko ika na matiisin, sabi niya, at hindi ako susuway sa iyong kautusan. Anong sabi ni Khidir sa kanya? Qala fa in taba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Ito ang kanilang naging kondisyon at pinasama ni Khidir si Musa alayhi salam. Ang sabi ni Khidir kay Musa, O Musa, kung nanaisin mo ika na sumama sa akin, ang kondisyon natin, huwag mo akong tanungin, sabi niya, sa mga bagay-bagay hanggat sa hindi ko sasabihin sa iyo, O Musa. Yun ang kanilang naging kondisyon. Kung ano makita mo, Musa, huwag mo akong tanungin hanggat sa hindi ko ipapaliwanag sa iyo kung ano ang bagay na yun.
Yun ang kanilang naging kondisyon at pinasama siya ni Khidir dahil ang gusto ni Musa alayhi salam ay sasama siya kay Khidir nang sa ganun ay matututo siya sa kalaman ni Khidir na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagturo sa kanya. Hanggang sa nagsama yung dalawang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Musa at ni Khidir. Nung sila ay nagsama, naglakbay yung dalawang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. فانطلق حتى إذا ركب في سفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Nung sila ay naglakbay, ay kinakailangan nilang sumakay ng barko sapagkat meron silang tatawirin na dagat. At kasalukuyan yung dalawang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala ay wala silang pera pambayad sa mga bangka na pwede nilang sakyan. Kaya nung sila ay naglakbay, pumunta sila sa mga grupo ng mga mahihirap na meron silang bangka at sila ay nakiusap na pasakayin sila at nang sa ganun ay makatawid sila at wala silang pangbayad sa kanila at sila ay maghangad sa gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang ginawa ng dalawang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala at itong mga mahihirap na ito, mangingisda ay pinasakay ang dalawang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit na wala silang pangbayad. Kaya kung pupulutan natin ang aral mga kapatid Islam, silang mga kapatid natin na mababa lang ang kanilang katayuan sa hanap buhay, sa kanilang buhay, nararapat na wag natin silang maliitin sapagkat ang katotohanan, silang mga malilit na tao, mahirap na tao, sila pa yung may gintong puso upang mawa ng kabutihan. Yung mga taong mayaman pero sukdulan ng damot, nasa kanyang paligid ay naghihirap, nagugutom, nauuhaw, wala sila nakakain. Samantala, ang laki-laki ng kanyang bahay, ang kanyang kapitbahay hindi nakakain. Ngunit itong katayuan ng mga tao na ito, isang mangingisda na pinasakay nila ang dalawang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang bayad. Makatawid lang sila sa kanilang tatawirin. Hanggat sa nung sila ay malapit na dumaong sa daungan, ang ginawa ni Khidir alayhi salam ay binutasan na yung bangka ng mga mahirap na nagatid sa kanila. Sapat lang sa kanila na makakarating sila dun sa daungan, dun sa pangpang. Nung makita ni Musa alayhi salam na binutas ni Khidir ang bangka ng mga taong tumulong sa kanila, nagpasakay sa kanila, ay nag-react si Musa alayhi salam. Nung sabi ni Musa, "O Khidir," sabi niya, "sa kabila ng pagtulong ng mga tao ito sa atin, pinasakay tayo na walang bayad. Bakit mo nagawa sa kanila na butasin ang kanilang bangka? Gusto ba ika silang malunod?" Anong sagot sa kanya ni Khidir? "Qala lam aqul laka innaka lan tastati' ma'iya sabra." Ang sabi ni Khidir kay Musa alayhi salam, "Hindi ba ika sinabi ko sa iyo, O Musa, na hindi ka makakapagtiis kapag ako ang iyong kasama?" Di nakatiis si Musa alayhi salam nung makita niya na binutas ni Khidir yung bangka ng taong tumulong sa kanila. Hindi nakapagtiis si Musa alayhi salam. Nagsabi siya, "Bakit mo binutasan yan? Sa kabila ng kabutihan na ginawa nila sa atin, pinasakay tayo. Yun ba ang gagantimpala mo sa kanila? Bubutasan mo kanilang bangka? Gusto mo ba silang malunod?" Yun ang wika ni Khidir alayhi salam, "O Musa, hindi ba sinabi ko sa iyo na hindi ka makakapagtiis kapag ako yung kasama?" Ang nung sabi ni Musa alayhi salam, "Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra." Nung sabi ni Musa, "Huwag mo ako sisihin, O Khidir, sapagkat nakalimutan ko," sabi niya. "Nakalimutan ko yung kondisyon natin na hindi ako magsasalita hanggat hindi mo sasabihin sa akin." Hanggat sa nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Nung sila'y maglalakbay, meron silang nadaanan na grupo ng mga bata na naglalaro. Nung makita ni Khidir ang mga bata na naglalaro, kumuha si Khidir ng isang bata at pinaslang na yung bata. Pinatay na yung bata. Nung makita ni Musa alayhi salam na pinatay ni Khidir ang bata na walang kaalam-alam, hindi na naman nakapagtiis si Musa alayhi salam at nagreklamo na naman siya kay Khidir. "Fantalaka hatta idza laqita gulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zaqiyah bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra." Ang sabi ni Musa sa kanya,
O Khidir, sabi niya, bakit mo pinaslang yung bata na yan? Katotohanan, sabi ni Musa, ikaw ay nakagawa ng napakalaking kasalanan. Walang alam yung bata, bakit mo pinaslang yung bata? Nung nagreklamo si Musa alayhi salam, nagsabi ulit si Khidir, ang sabi ni Khidir sa kanya, qala alam aqul laka innaka lan tastati' ma'iya sabra. O Musa, hindi ba sinabi ko sa iyo, Musa, na hindi ka makakapagtiis kapag ako ang iyong kasama? Qala in sa'altuka an shay'an ba'daha fala tusahibni ba'da balagta min ladunni udra. Ang sabi ni Musa alayhi salam kay Khidir, o Khidir, sabi niya, pagbigyan mo ako ng isang pagkakataon, sabi niya, at hindi na ako magtatanong sa iyo, sabi niya. Kapag ako ay magtatanong sa iyo muli, sabi niya, ay wag mo na akong pasamain. Humingi siya ng pangalawang pagkakataon kay Khidir na pasamain siya at hindi na siya magtatanong. Kapag magtatanong pa ako, sabi niya, ay wag mo na akong pasamain. Hanggat sa pinagbigyan pa rin siya ni Khidir at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sa kanilang paglalakbay ay meron silang nadatnan na isang baryo. Itong baryo na ito ay napakadamot ng mga tao dito. Nung dumating sila dito sa baryo na ito, pagod sila at nauuhaw sila sa kanilang paglalakbay. Humingi sila ng makakain at mainom doon sa lugar na yon. Ngunit hindi sila binigyan ng makakain at maiinom sapagkat ang mga tao doon ay sukdulan ng karamutan. Hanggat sa ginawa ng mga tao na doon sa baryo na yon, ay pinalaya silang dalawa, ni Musa at ni Khidir. Sabi ng mga tao sa kanila, umalis kayo dito sa lugar namin, hindi namin kayo kailangan. Wala kayong magkakain dito, wala kayong mainom dito. Itinakwil sila ng mga tao dun sa baryo na yun. Kaya kung bibigyan natin ng diin, mga kapatid Islam, sa pananampalatayang Islam, kapag may dumalaw sa atin, may bumisita sa atin, ay karapatan nila sa atin na ma-entertain natin sila ng maayos. Ganun ang Islam eh. Kapag mayroong bagong salta sa ating lugar, nararapat na pakitunguhan, entertain natin sila ng maayos, pakainin natin sila, painumin natin sila. Pero dito sa kalagayan ni Musa at ni Khidir, ay talagang hindi sila pinainom, hindi sila binigyan ng makain at pinagtabuyan yung dalawang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. At nung sila ay papaalis dun sa lugar na yun, ay merong nakita si Khidir na bakod ng kanilang lugar. Yun yung bakod ng kanilang buong lugar. At merong dalawang ulila na bata na nakatira doon. Nung makita ni Khidir, ang ginawa niya ay pinatibay na yung bakod na yun. Dahil yung bakod na yun ay natutumba na. So ang ginawa ni Khidir, nagtrabaho siya at pinasama niya si Musa at pinagtibay nila yung bakod na yun para hindi matumba. Nung makita ni Musa alayhi salam na ganun ang ginawa ni Khidir, hindi na naman nakapagtiis si Musa alayhi salam. Nagreklamo na naman siya kay Khidir. Ang sabi ni Musa alayhi salam, o Khidir, sabi niya, bakit pa ba kailangan natin silang tulungan itayo ang kanilang bakod sa kabila ng pagtatabuyan nila sa atin? Hindi man lang tayo pinakain, hindi man lang tayo pinainom. Bakit makuha pa natin na gumawa tayo ng kabutihan sa kanila at pagtibay natin, patayuin natin ang kanilang bakod? Dahil dun sa sinabi niya, ay doon na nagsabi si Khidir. Ang sabi ni Khidir kay Musa, qala hadha firaqu bayni wa baynik. Ang sabi ni Khidir sa kanya, o Musa, hanggang dito na lang ang pagsasama natin sapagkat ikaw ay hindi makapagtiis. Wala na sang chance na makasama siya kay Khidir sapagkat 3 beses siyang nagtanong paulit-ulit kay Khidir alayhi salam. Ang sabi ni Khidir sa kanya, saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alayhi sabra. Ang sabi ni Khidir, o Musa, ikukwento ko sa iyo yung mga bagay na tinatanong mo sa akin na hindi ka nakapagtiis. Unang sinabi ni Khidir kay Musa, amma as-safinatu fakanat limasakin ya'lamuna fil bahr fa'aradtu an ayya'iha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin usba. O Musa, tungkol dun sa bangka na binutas ko, hindi mo ba alam, sabi niya Musa, na merong darating na hari dun sa lugar na yun?
At ang gagawin ng hari na yun ay kukumpiskahin lahat ng mga bangka, mga barko dun sa lugar na yun. Kaya ako binuta, sabi na yung bangka na yun, sabi niya, dahil kapag dumating yung hari na kukumpiska sa lahat ng mga bangka nandun, pag makita niya na nabutasan yung bangka na yun, ay hindi niya kukunin. Dahil sa kabutihan ng loob ng mga tao na yun na tumulong sa atin, ay sila lang ang may matirang bangka dun sa lugar na yun sapagkat hindi kukunin ng hari dahil may butas ang bangka na yun. Subhanallah. Yun ang hindi batid ni Musa alayhi salam. Hindi niya nalaman kung ano ang layunin ni Khidir dun sa pagbutas na dun sa bangka na yun. Na ang layunin ni Khidir dun ay makakabuti nang sa ganun ay sila lang ang may matirang bangka dun sa lugar na yun. Lahat ng mga bangka ay kukumpiskay ng mga hari na yun. Yun lang ang matitira na bangka dun sa lugar na yun sapagkat hindi kukunin ng hari yun dahil meron silang nakita butas dun sa bangka na yun. Wa ammal gulamu fakana bawahu mu'minina wa khashina yurhikuhuma tughyan wa kufran. At tungkol naman dun sa tinanong mo sa akin, O Musa, kung bakit ko pinaslang yung bata, hindi mo ba alam, Musa, ang bata na yun na pinaslang ko, sabi niya, ang kanyang tatay, ang kanyang magulang ay mu'min, tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang bata na yun, sabi niya, paglaki niya ay magiging lapastangan, masuwain siya sa kanyang mga magulang. Kaya ninais sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ginusto sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala na patayin ang bata na yun at papalitan sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang anak na higit na mabuting anak kaysa doon sa anak nilang pinatay ko. Subhanallah. Napakalalim ng dahilan, mga kapatid Islam. Ang dahilan doon ay pinagkaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na malaman niya na itong bata na ito ay lalaking lapastangan sa kanyang magulang. Kaya inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na patayin yan at palitan ng isang batang makakabuti sa kanyang mga magulang na tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang hindi nabatid ni Musa alayhi salam. Wa ammal jidaru fakana li gulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kunzul lahuma wa kana abwahuma salihan fa arada rabbuka ay yabluga ashadduhuma. At tungkol naman dun, Musa, sa tinatanong mo sa akin, kung bakit natin tinulungan ang mga tao na yun na pagtibayin, ipatayo ang kanilang bakod. Hindi mo ba alam, Musa, dun sa bakod na yun ay merong dalawang bata na ulila na nakatira dun. At dun sa kanilang bakod ay merong naiwan ang kanilang mga magulang na kayamanan. Hindi mo ba maalala, Musa, kung paano tayo pinakitungan ng mga tao na yun? Pinagtabuyan tayo, hindi tayo pinakain, hindi tayo pinainom. Kapag malaman ng mga tao na yun na may kayamanan dun sa tinitira ng dalawang ulila, ay kukunin nila, walang matitira sa kanilang kayamanan na binigay, iniwan sa kanila ng kanilang mga magulang. Kaya natin pinagtibay, sabi niya, sapat lang na yung bakod na yun ay masisira pag sila ay umabot sa tamang gulang na kakailanganin nila yung kayamanan na naiwan sa kanila ng mga magulang. Sapagkat sa kanilang edad ay hindi pa nila kailangan yung kayamanan na yun. Kaya paglaki nila ay tamang-tama masisira yung bakod na yun, doon nila kakailanganin ang kayamanan na iwan sa kanila ng kanilang mga magulang. Napakalalim ng dahilan, mga kapatid Islam. Kaya kung pupulutan natin ang aral, mga kapatid Islam, ano ang pinakamalaking aral dun? Pinakamalaking aral dun, kahit ano pa ang natapos mo, kahit isa kang ulama, isa kang mufti, wag na wag mong angkinin na ikaw ang pinakamagaling. Wag na wag mo angkinin na alam mo lahat ng bagay, ang kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat kahit anong diploma meron ka, hindi mo pa rin maubos ang kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi mo sa kanila, O Muhammad, na kung yung karagatan ay gawing ink upang isulat ang kalima, ang kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala,
ay mauubos yung karagatan, ngunit ang kalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi pa maubos. Subhanallah. Kung yung karagatan ay gawing ink ng ballpen para isulat lahat ng kalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay mauubos ang karagatan, pero ang kalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi maubos. Kahit na dodoble pa sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi pa rin maubos ang kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan kalawak ang kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala.